Chapter 4. I can't believe it. At nagawa mong pumasok na katulong? Ewan ko ba. Noong unang araw na nandito ako, tinanong ko si Andoy kung nasan si Nanay Ines. Nasa Tagaytay daw ang sagot nito. Aalis na sana talaga ako at babalik na lang sa hotel. Pero nasulyapan ko sa pool si Antonio. Natawa naman si Vilma. The usual thing, you were drawn by his magnetic charm just like all the girls. Natawa na rin siya. So I grabbed the wanted housemaid sign at muling nag-doorbell. And I cannot back out dahil si Antonio mismo ang unang kumausap sa akin. And how are you coping with Antonio bilang housemaid? Natatawa pa rin tanong ni Vilma. Ikinuwento ng dalaga ang pangyayari na nagluto siya ng almusal nito at ang pagkalimot niya sa pagliligpit ng kwarto ng binata. Missing the bathroom scene. Was he angry? Amayos na wika ni Vilma. Angry? Para man na rin tinanong kung marunong maglaro ng basketball si Robert Jaworski. Pagkatapos ay seryosong tinitigan si Vilma. I really like you, Will. You've been treating me like a real friend kaya sinabi ko sa'yo to. At least, sa'yo hindi ko na kailangan magkunwari kay Nanay Ines. Your secret is safe with us kahit kay Angelo. Alam mo bang bilib ako sa iyo? Hindi ko kayang gawin ng ginagawa mo. You're so nice and sweet and I do not treat my maids tulad ng trato mo sa akin. Mahirap lang ako, Jessica. Palaki ng tiyahin. Mayaman ka na ngayon bilang asawa ni Angelo Avila. But you haven't changed a bit, Vilma. Still as sweet as ever. I can never be like you. Sa bahay at sa opisina, I dominated everybody. Isang salita ko lang nagmamadali ng sumusunod ang mga tauhan ko. Samantalang ikaw ay napaka-submissive and Angelo is so bossy, seryoso at formal. The exact opposite of Antonio na happy-go-lucky. Despite the macho image ay boyish with his charming smile. Beware, Jessica. Antonio's smile is very lethal. Birong totoo ang sinabi nito. Di siya papatol sa katulong niya. Kung sa bagay, yun ang pinakakalasag mo sa charm nito. But who knows? Kung sa akin nga, hindi mo na itago ang sarili mo kay Antonio pa. Maliban pa sa aminin mo man o hindi, hindi ka mukhang maid. With a pretty face like yours, a flawless skin and a nice pair of legs. Bulag lang ang hindi makakapuna kung hindi pa nga napapansin ni Antonio yan. Nagkibit siya ng balikat at napupuna nga kaya ng binata yun. Paano niya papaliwanag sa sarili ang nangyari sa banyo? Bagaman walang nangyari ay may nararamdaman siyang tensyon. Nararamdaman niyang gusto siyang hagkan ng binata ng mga sandaling yon and fought very hard not to. Paano nga palang ginagawa mo sa mabibigat na labahin tulad ng mga bed covers and bed sheets? Ang pamamalansya naman ngayon. Si Vilma ulit. Pinapadala ko sa laundry tuwing day off si Andoy at pinagbibilinan ko ang laundry na ipa-deliver ulit sa ganun ding araw. Oh dear, why do you have to do this? Pinihirapan mo ang sarili mo. Resign from this job and come with us to Tagaytay bilang guest. We love to have you there for as long as you want. Alok ni Vilma. Thank you, Vilma, but I enjoyed what I'm doing. Pag-uwi ko sa amin, I will be more considerate sa mga nagtatrabaho sa akin. Gustong itanong ni Vilma na iyon na nga lang ba talaga ang dahilan, pero may nabuting hindi na. Bukas ang bahay naming mag-asawa pag nagbago ka ng isip, Jessica. I'll keep that in mind. Sabay na napalingon sa labas ang dalawa nang marinig ang kotse ni Antonio na lumalabas ng gate. Pagkatapos ay ang pagsasara ni Andoy ng gate. Baka inihatid si Yvette? Ani Vilma. Nasulyapan ko kaninang lumabas sa guest room na bihis na eh. Poor Yvette. Here today and gone tomorrow. Another of Antonio's collection. Hindi nito napuna ang ekspresyon sa mukha ni Jessica dahil tumayo na. Ilagay natin lahat ng mga karning to sa slow cooker. Pag lumambot na, saka natin ilagay ang mga ricado. Pagkatapos, tayo naman ang umuko pa ng swimming pool. Naku, ikaw na lang at baka agad ding bumalik sa Antonio. Tanggi niya bagaman naroon ng excitement na makapag-swimming. Matagal na niyang hindi nagagawa yon. Naku, hindi. Magtatagal yun sa bahay ni Yvette. Halika na. May mga gamit pa ako sa itaas, diba? Sadyang iniwan ko ang mga yun para nga pag narito kami ni Angelo, di na kailangan magbitbit pa mula Tagaytay. Napilitan siyang sumunod dito papanhik sa dating silid ni Angelo.
Binuksan ang drawer at kumuha ron ng 2 swimsuits. Inihagis ito sa kanya ang kulay puting bikini. Bagay sa'yo yan. May emphasize niya ng morena mong balat. I'll take this one piece. Medyo halta na ang tiyan ko eh. Princess Diana did wear a bikini kahit malaki na ang tiyan nito? Ani Jessica na hinubad ang maid's uniform. Si Diana yun. Nagubad na rin to ng damit at isinuot ng bathing suit. Pagkatapos isinulyapan si Jessica. You're gorgeous. Wala akong sinabi kumpara kay Yvette. Sagot niya na sinipat ang sarili sa salamin. She's like what she saw and smiled. She is voluptuous. If you like the type, outrageously flaunting her big boobs, while you're very sexy and seductive without trying. Sinserong puri nito. Why, thank you. Natatawang sagot ni Jessica. Halika na nga. Nagpatiunang bumaba si Wilma. Tuwang-tuwa naman sa pagsuswimming ang dalawa. Inutusan ni Wilma si Andoy na dalhan sila ng juice and cake slice. Si Wilma hindi gaanong nagpagod at tumahon din kagad habang pabalik-balik siya sa paglalangoy. I really miss this, Wilma. Ilang buwan ding hindi ako nakakapag-swimming eh. Umahon siya at naupo sa silyang bakal. Uminom ng juice at sinimulang kainin ng cake sa platito. Samantalahin mo habang hindi pa dumarating si Sir Antonio mo. Biro ni Wilma. Sabalit hindi pa nito halos natapos ang sasabihin ay narinig na nila ang busina ng kotse. Si Antonio! Si Jessica na kinabahan, ibinaba ang tinidor sa platito. Too late para umiwas. Ako bahala magpaliwanag. Natanaw naman ni Antonio ang dalawa pagpasok ng kotse nito sa garahe. Lumabas to ng kotse at lumakad patungo sa pool. You're still sexy sis, kahit halata na ang tiyan mo. Ani Antonio sa motherly tone. Pagkatapos ay nasulyapan kay Jessica na on instinct ay napatayo paglapit ng binata. Ako nagyaka kay Jessica na mag-swimming, Antonio. Wala kasi akong kasama, baka magka-cramps ako. Paliwanag ni Wilma. Si Antonio ay hindi hinihiwalayan ng tingin ng dalaga. Hinagod ang kabuuan. Is this his maid? Unconsciously pinahid ng dila ni Jessica ang bahid ng icing na nasa mga bibig niya. Pinigil Antonio ang mapalunok. Let my lips do that. Gusto nito sanang sabihin. Mabilis ang reaksyon ng katawan nito at maiksi at manipis na shorts lang ang suot ng binata. Dahil hindi naman to kailangan bumaba sa paghahatid kay Yvette. Mabilis itong tumalikot upang hindi mahalata ng 2 babae. Ang reaksyon ng kanyang katawan, galit ang napiling solusyon. I don't allow my household help to have this kind of luxury sa oras ng trabaho. Come on, Antonio. Minsan lang naman to at ako ang may kasalanan. Si Wilma ulit. Hindi ako snob, Wilma, at alam mo yan. It is just that I want people to know where they stand. Pagalit niyang sinulyapan ang dalaga na marahang humahakbang patungo sa tuwalya. Ano na lang ang sasabihin ni Andoy sa ganitong pribilehyo? Sorry, Sir Antonio. Ang nasabi ni Jessica kung hindi napigil ang sarili. Baka sumagot at nagalit din. This man is helping her develop self-control. Lord, she doesn't even sound like she's really sorry. She's so sexy and proud, tilting her head. Water dripping all over her body and he had a longing to dry it with his lips. Saang bahaging lupa nanggaling ang maid niyang to? At bakit naapektuhan siya ng babaeng ito gayong hindi naman to ang unang pagkakataon na nakakita siya ng maganda at nakabikining babae? He had a handful for the taking. Kanina lang ay narito sila ni Yvette na halos ang motibo na ang kinin niya sa pool ay very obvious. Pero wala siyang maramdaman tulad ng ipinaparamdam ng babaeng to. Mabilis siyang humakbang papasok ng kabahayan. I'm sorry. Ani Wilma kay Jessica. Don't be. Mahinang sagot niya na nakibit ng balikat. So this is how it feels to be a paid servant. Anyway, hindi siya kay Jessica Alonso nagkagalit. Kay Jessica, ang housemaid. Loka, ikaw din yun. Halika na nga sa loob. Sabado pa lang ng hapon ay umalis na si Andoy dahil kinabukasan ng linggo ay day off nito. Siya man ay day off rin bukas pero saan ba naman siya pupunta? Binuksan niya ang ilaw sa silid niya at tulad kahapon ay ayaw na namang magsindi ng fluorescent bulb. Kahapon ay ginilaw-galaw lang ni Andoy ang starter at nagsindi na. Maluwag lang daw. Kinuha niya ang lamisita sa tabi ng kama at itinapat sa daylight. Pagkatapos ay ang stool na pinatong naman niya sa misita. Si Andoy ay gumamit ng aluminum na hagdan kahapon pero hindi niya kayang buhatin yun.
Madilim na sa silid niya at ang tanging liwanag ay nagagaling sa sala sa nakabukas niyang pinto. Tumuntong siya sa misita pagkatapos ay nanimbang patuntong ulit sa stool. Kinabahan siya ng bahagyatong umuga. Huling nanimbang, tumayo at pilit inaabot ang starter. Hindi niya narinig ang sasakyan ni Antonio dahil hindi naman ito bumusina at alam na wala si Andoy. Ito na mismo ang nagbukas ng gate at muling nagsara. Inikot-ikot niya ang starter at dahil hindi naman siya marunong ay humiligpos to at natanggal. Oh no! Aniya, akmang muling ipapasok ng bumungad sa pinto niya si Antonio. Anong ginagawa mo? Nagulat ang dalaga sa sigaw na yon at nawalan ng panimbang. At kumabisala ang paa. Nasa kasabay ng tili ay natumba siya mula sa stool na tinutuntungan. Sa loob ng 2 malalaking hakbang ay nasa loob na si Antonio at mabilis na inagapan ang pagbagsak niya. At dahil bigla ay nawalan din ng panimbang ang binata at bumagsak silang dalawa sa sahig. Siya sa ibabaw ng binata at nakasubsob sa dibdib nito. Ginulat mo ko. May akusasyon sa tinig niya nang mag-angat ng ulo. Hindi ako mahuhulog kung hindi na ituloy ang sasabihin dahil ang mukha ni gahibla na lang ang lay sa mukha ng binata. Ang mga braso nito ay tila bakal na nakasalikop sa likod niya. I was scared you'd fall. Bulong ni Antonio. His rag breathing finding her face. And you did fall. Dahil sa bigaw ka. Nagkakadautal siya sabay sa panlalaki ng mga mata niya. May nararamdaman siya sa ibabang bahagi ng katawan ng binata. And her thighs was settled right on top of it. Hindi sumagot si Antonio. Nakatitig lang sa mga labi niya. He was rock hard at alam nitong nararamdaman ni Jessica yun. Tumaas ang isang kamay niya patungo sa batok ng dalaga. He'd die if he won't kiss her now. Ang unang dampi ng mga labi ng binata ay nagdulot ng shockwave through her. Sinikap niyang umalpas sa pagkakadapang yun sa binata but he would not let her go. His lips were firm against hers, feeling the warmth of his mouth. Wala sa loob, she parted her lips at ang mga kamay niya na nagtangkang magpumiglas ay nanatili sa mga balikat ng binata. Humigpit ang pagkakahawak nito sa katawan niya, urging her closer. His kiss became more demanding and insistent. Sinikap pa rin niyang huwag gamanti ng halik and murmured a protest, then felt the tip of his tongue to hers. Sapat na yun upang ang malambot na mga buto niya ay parang jelly. May kuryenteng nanulay sa mga kalamnan niya. Then she was answering his kiss, holding him as he held her. Then he kissed her hungrily and fiercely. She had never been kissed like this at tila walang lakas ang buong katawan niya. Nangihina siya sa mga bisig nito. Ang sumunod niyang naramdaman ay nang mapa sa ilalim siya ng binata. Very obvious ang arousal nito at wala tong pakialam. He was even pressing his thighs to hers. Kung paano natanggal ni Antonio ang botones niya sa harap ay hindi niya matandaan. She moaned softly nang maramdaman niya ang kamay nito sa kanyang dibdib. Antonio, she whispered a plea against his lips nang maramdaman niyang itinaas ito ang damit niya. His hand so hot against her skin. Please, Antonio. He wanted her. He wanted to make love to her with her. Gusto nitong gawin sa dalaga ang lahat ng dapat gawin para sa isang babae. He kissed her again with a passion and he could not longer stop. Di namang umuli nito ang dibdib ng dalaga and ran his thumb over the tips. Napasingap si Jessica. She has to stop this bago mahuli ang lahat. Bago kahit ang sarili niya hindi na niya kayang sugpuin. Antonio, gusto kong ipaalala sa yung maid mo lang ako. Parang binuhusan ng malabig na tubig ang binata sa sinabi niya. Kumawala to at inilatag ang sarili sa sahig sa tabi niya at naghahabol ng paghinga. Unti-unting isinara niya ang natanggal na botones nang tumayo ang binata. Tinunghayan siya nito sa pagkakahiga roon sa sahig. Halos ipako nito ang sarili upang huwag muling bumaba at muling hagkan at yakapin ng dalaga. She was so seductively lying down there. Hair disheveled. He already have memorized her scent, her taste, the softness of her body. Her breast, firm and small but perfect na para bang hinulma para sa mga palad niya. Tumikhim ang binata na tila inalis ang bara sa lalamunan. Jessica, Huwag kang hihingi ng sorry. Agap niyang tumalikod ng binata.
If it's any consolation, I don't sexually harass my hired help. Salamat kung ganun, sir. Tuya niya na sinabay ng tayo. Ang susunod mong sasabihin ay nagawa mo yun dahil tinulungan kita doon, di ba? Didn't you? Hamon ng binata na humarap sa kanya. Ganun naman lagi, di ba? Tinukso ng katulong ang gwapong amo niya. Nagpakita ng motibo. Sarcastic ang wika niya. Nagdilim ang mukha ng binata at hinawakan siya sa braso. Hindi ko sinabing tinukso mo ko. Tinulungan mo ko, yes, by kissing me back. By moaning softly against my touch and I stop on time. Salamat uli. Naroroon pa rin ang panuniya sa tinig niya. At ano ba naman ang pagsisintihan niya? Diba at talaga namang gusto niyang humintuto. Ano bang inaasahan niya? Romansa mula kay Antonio? Lord, the man wanted sex and she wanted romance and love. Natigila siya sa huling naisip. Love? Natigilan siyang bahagya. She's getting crazier every day sa piling ng lalaking to. Ihanda ko na ang pagkain ninyo. Malamig niyang sinabi na lumakad patungo sa pinto subalit naunahan siya roon ng binata. Don't bother. Lalabas ako. Isara mo ang kabahay at hindi ako dito uuwi. Tuloy-tuloy na tong lumabas ng silid. Ang sumunod niyang narinig ay paglabas ng kotse nito sa garahe. Nasasaktan siya. Natitiyak niyang sa ibang babae tutuloy si Antonio. Gusto niyang maiyak sa pangyayari. She wanted him. Ache for him. Pero nakahanda ba siyang tanggapin ang consequences? Kung sakaling patulan nga siyang totohanan ng binata? Ganun ba siya katapang? Para pumayag na mapabilang sa mga pinaglalaro ang babae ni Antonio.